thoughts from My Movie World. In line with the title of the film, Pasada Barurot Dos, can you give instance sa life nyo, positive and negative na nagamit nyo yung, or paano nyo na-apply yung word na barurot sa buhay nyo? Kasi di ba barurot means parang excess speed. Yun. Sige, umpisa mo na. Sa barurot, pag sinabing barurot po, syempre matulin, mabilis. Sa buhay, binaliktad ko siya, hindi mo kailangang maging mabilis sa buhay, pero maging alisto ka lang sa mga nangyayari sa buhay mo. Like kapag may pagkakataon, take it. Grab mo. Pag may gusto ka, sabi nga sa linya, kuhain mo. Yun po yun. Yun na po ba? Okay na? Positive or negative? Positive. Yun po, yung positive, yun po yun. Yung negative naman, wala, bira lang. Laban lang. Laban na sa buhay. Thank you po. Ayun. Ewan ko lang kung naiintindihan ko ng tama. So, yung positive na nabigay na pasada or barurot. I think I'll use the word pasada na lang. No? Sa buhay, ang buhay kasi talaga mabilis. Diba? Parang pumapasada lang. Parang pinasadahan ka lang. Barurot nga, ika nga. No? So, kailangan natin maging maingat, mapagmahal, no? Sa mga tao sa paligid, respeto, no? At yun yung mga naturo sa aking mga positive nito, ng salitang to. Negative naman is, ayun nga, dahil mabilis. Minsan, hindi natin maiwasan na magkaroon ng regret kasi baka meron tayong maling nagawa or meron tayong gustong gawin pero hindi natin nagawa. Ayun, yun po yung akin. Yung sa word na barurot po or pasada, siguro same thing na lang din po ng pagkakaintindi niya. Yung aral na napulot ko doon, yung buhay, ay parang biyahe lang din. Parang pasada lang din. Na minsan bumabarurot, madami tayong napagdadaanan, rough road, or hindi man. Lagi tayong may ma-encounter na minsan blessing, minsan malas. And yung pinakamahalaga doon is sa bawat circumstances na ma-encounter mo, maging mabait ka lang, maging mabuti ka lang. Katulad nga ng sabi ni Direk Ring, maging mabuti ka dahil yun yung tama. Maging mabuti ka dahil yun ang mabuti, hindi yun yung tama. Diba, Direk? Alright, thank you guys and congrats to your movie. Thank you. Thank you, Sir Bernard. Okay, ngayon naman. Tanong ka. Hindi, sa mga sagot nyo kasi tungkol sa, alam niyo ba yung, kasi sasakyan yan di ba? Kasi yung sasakyan, ang alam ko, harurot, mabilis. Yung barurot, titirahin yan. Di ba? May sexual connotation yung barurot. Kaya yung sinasabi niyo, bahala kayo. Anyway. Ikaw correct ko na baka kasi barurot direct naman, bothered ako, direct. Diba? Slang po yun. Sa Gen Z audience at saka sa masa, ang tawag doon, barurot, binarurot, binilisan. Tama si Bernard. Slang word po yun. Siguro ng mga panahon nyo, hindi nyo po maintindihan talaga yun. Opo. Pero ngayon, Meron na bang Gen Z nga? Opo. Slang word po yun. Slang word po yun. Hindi ko alam, ma. Opo, Hindi ko na-inform, ma. dapat po ma-inform kayo. Kaya po kami nandito para i-inform din kayong mga hindi masyadong naiintindihan yung sinasabi namin. Ang barurot ay binilisan. Tama si Bernard. Yung arurot, Harurot, binilisan, pero may sexual connotation, tama po kayo. Tama po kayo doon. yung barurot, di ba? Opo. Tama po kayo doon. So, bilisan mo, dali, may sexual connotation to. Hindi po malayo. Hindi po malayo. May sexual innuendo lahat ng nasa DMX. Anyway, that's beside the point. Oh. Bahala na kayo. Thank you po. Hindi, tanong ka na. Nabanggit kasi ni Margaret na parang medyo nahihiya kapag tinatawag kang pantasya ng bayan. Pero sabi mo, parang pinagmalaki mo na mas wild ka.
dito, especially sa pelikulang, sa ginagawa mo, sa pelikulang to. Paliwanag din, ano ba ginawa mo ba to sa tricycle, sa jeep, di ba? Di ba kayo nahirapan tatlo habang doing it inside the tricycle? Sa nga direct yung algorithm niya nung barurot, sa mga sasakyan, mga drivers. Pag pinanood niyo po, doon po masasagot ang lahat ng Ano? katanungan niyo at masasatisfy kayo. Ako? You're barking at the wrong tree. Hindi, masasatisfy yung mga drivers pag pinanood yan. At saka, Ah, baka po sumikip yung brief nyo pag napanood nyo. ano? Baka po sumikip yung brief nyo pag Sumikip? pinanood nyo. At saka doon po sa Barurot Ilocano po ako. Ay, Ilocano rin ako. Ayan, di taga-ano kasi? Na loan yun, no? Taga-Abranac sir. Ah, okay. Okay. Yes. Okay na? Good. Oo. Umamay kay Jeremy sir? Bira na. Apaya? Hindi ako masyado marunong salita. Nakakaintindi lang. Okay. Dito ako, ano, okay, yun. Okay. So, Oo. ang pinakapuno nyo doon sa La Union. Hindi, dito sa Manila. Pero sino po yung nasa La Hindi, Union? sa La Union yung parents ko pala. Kayo po, dito na kayo nagkakaliskis. Oo. Yan. Yun. Apo. So, nakaka-Ilocano ka po? Hindi masyado, konti lang. Nakakaintindi. Napakabuti, Salita napakabait talaga. niyo po. Maraming salamat po. Okay, sige. Thank you Hindi, po. nag-worry lang ako sa JC. Ba't parang masyado kang affiliated sa faith mo? Po? Bakit? Yung faith mo kasi, di ba, nababanggit mo, di ba, yung sa Diyos, di ba? Apo. Pagdating naman po Oh. dyan, feeling ko, masasabi ko lang, let's respect Hmm. other religions. Kung ano yung paniniwala nung kayo, nire-respeto ko po. Kung ano po yung pinapaniwalaan ko, Hindi pakirespeto ka ba ko lang Catholic? dito. Catholic po. Catholic din ba? Pero Yun. maganda po kasi ngayon, huwag po natin i-mention ng mga religions kasi hindi po maganda debate at usapan sa mga social media. Let's Sinabi- respect lang po. Sinabi mo kanina kasi, di ba? Opo, pero hindi po ko nag-mention na masyadong gano'n. Yun po. Thank you po. Okay. O si paano yan, Aaron, pag ano, may indecent proposal sa'yo, paano mo tatanggihan o tatanggapin? Ako po. Ako po. Oo nga, ikaw ba? Wala nang iba. Thank you sa ano. Alam ko Ano? parang tinanong yun na po sa akin sa Maritas University yan. Although, medyo private yan, pero... Oo, naging guest ka pala namin, ano? Oo. Nakalimutan ko na, Opo, pero medyo private yan, pero sagutin ko naman kasi isa lang naman po yung sagot ko. Hindi po talaga ako tumatanggap. O pasensya na po. Kahit mag-try po kayo, ang dami ko na naka-inbox sa message request. Ah, okay. Wala po ako. Dami na ba? Marami na. Marami Pero, na. ayun po, Try respect mo lang. Or a change. Sige. Ayun po. Thank you po. Ah. Thank you, sir. Okay, thank you. Good luck. Ayan. Para tapos na, next batch, please. Alright, maraming salamat. Hello, good afternoon everyone. My question is for the cast. Since bilang artista ng isang erotica genre or sexy genre, paano kayo naghahanda sa mga love scenes na ginagawa nyo? And ano yun din yung mga limitations? Yung paghahanda po para sa akin napakasimple dahil medyo nasanay na ako. Magaan na sa loob ko gawin yung mga bagay-bagay. Una, kakausapin ko po yung babae. Mga trabaho ko. Aalamin ko kung ano yung bawal at hindi dapat hawakan. Kasi mamaya yung ubas niya mahawakan ko, bawal pala. Mahirap yon. O doon naman sa may pichi-pichi, may takip naman yon. Kaya okay naman yon. At kapag okay na po yung usapan namin, aalalayan ko na lang po siya. Yun po yung sa akin. Paghahanda. Kailangan igalang ang babae sa VMX. Huwag abusuhin, huwag bastusin, o huwag samantalahin. Yun lang po yun. Sige po. Amen. Okay, ayun. And thank you po ulit sa tanong. Ganda nung sagot ni Brother JC. And similar lang po sa paghahanda. Well, syempre, alam naman na po ninyo na pag naghahanda tayo is usually we start
kung nasa bahay pa lang. Diba? Bago pa kami pumunta ng prod, bago pa kami umabot ng workshop, nag-i-start na kami mag-prepare. Inaaral na po namin yung mga characters namin. Binibigyan na namin ng buhay yan para meron na kami mga variety na maipapakita sa ating mga directors, no? And then, kung magtutugma, yung pareho namin pagkakaintindi sa mga characters. And then, pagdating naman sa intimate scenes, ayun nga, gaya nga na sabi ni Brother JC, always respect talaga yung women. So, inalagaan po namin yan. Sa katagalan ng aming pagtatrabaho sa VMX, wala pa kaming nakitang nabastos ng co-actor or director or prod. Lahat safe and very grateful ang karamihan ng mga female actresses na kasama namin. And, ayun po. Sorry po, paulit mo ng question. Bilang artista ng isang erotica genre, paano ka naghahanda sa mga love scenes and ano din yung limitations mo? Yung paghahanda po katulad po ng na-mention ni Direk Roman and Direk Kev po, talagang may workshop, may nilalaan po talaga kaming workshop dyan, intimacy workshop, na talagang ine-explore namin yung boundaries ng isa't isa. Kung saan komportable, kung saan pinaka-komportable at saan pinaka-hindi komportable. And sobrang, ayun siguro yung nakakapagbigay sa akin ng freedom na mag-enjoy sa mga co-actors ko, sa trabaho ko. Kasi parang, okay, napag-uusapan namin yung boundaries and may respeto doon. So far, wala pa naman po ako na-experience na nag-cross sa mga boundaries na ganon. At yung limitations ko naman po, kung ano po yung kailangan kong ibigay para ma-execute yung character, ayun po yung ibibigay ko. Thank you po. And then,